Magandang araw mga kaibigan. Narito na tayo sa part 5 ng ating serye tungkol sa mga random dark psychology tricks. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang ilang mga estratehiya na maaaring magpabago sa ating pananaw at pakikisalamuha sa mga tao. Tandaan gamitin ang mga kaalamang ito ng may responsibilidad. Ang mga impormasyong ibabahagi sa episode na ito ay para sa layuning pang-edukasyon lamang. Hindi natin sinusuportahan ang paggamit ng mga taktika ng dark psychology para sa masama o mapanlinlang na layunin. Ang layunin natin ay upang maunawaan ang mga estratehiya na ito at maging mas mapanuri sa ating mga interaksyon. Gamitin ang mga kaalamang ito ng may responsibilidad. Tara, simulan na natin. Trick number 1. Kung alam mong tama ka sa isang argumento, maaari mong sabihin ang ganito. Alam kong matalino ka at naiintindihan mo na ito ay X. Sa ganitong paraan, mararamdaman nila na kung ipipilit pa rin nila ang Y, magmumukha silang hindi matalino. Ang layunin nito ay hindi para ipahiya sila, kundi para hikayatin silang mag-isip ng mas maigi at makita ang punto mo. Sa ganitong paraan, mas magkakaroon ng produktibong pag-uusap at mas madali ninyong maaabot ang isang pagkakaunawaan. Trick number 2. Magbigay ng taus-pusong papuri sa isang tao habang kayo'y nasa isang argumento. Kung sila ay matinong tao, magugulat sila at maaaring mabawasan ang tensyon. Halimbawa, maaari mong sabihin, alam kong napakahusay mong mag-isip at mahalaga ang opinyon mo. Ang ganitong papuri ay hindi lamang nagpapakita ng respeto, kundi nakakatulong din upang mapanatili ang kalmado at mas makabuluhang pag-uusap. Trick number 3. Hilingin ang pabor sa mga tao kapag sila ay pagod. Ang isang taong gustong matapos agad ang mga tanong o hiling ay mas malamang na ibigay sa iyo ang kailangan mo. Halimbawa, kapag alam mong pagod na ang isang tao, maaari mong sabihin, pwede mo ba akong tulungan dito? Alam kong gusto mo na ring matapos agad ito. Sa ganitong paraan, mas malamang na pumayag sila dahil nais na nilang matapos ang usapan at makapagpahinga. Trick number 4. Mas malamang na maakit ang mga tao sa isang tao kung nararamdaman nila na naiintindihan sila nito. Kapag ipinapakita mo na nauunawaan mo ang kanilang mga damdamin at pananaw, mas nagiging malapit at komportable sila sa iyo. Halimbawa, maaari mong sabihin, naiintindihan ko ang nararamdaman mo at mahalaga sa akin ang opinyon mo. Ang ganitong uri ng pakikipag-ugnayan ay nagpapalalim ng koneksyon at nagiging dahilan upang mas magustuhan ka nila. Trick number 5. Baguhin ang perspektibo mula sa ako patungo sa tayo. At automatikong makikiayon ang mga tao sa iyo. Kapag ginagamit mo ang tayo sa halip na ako, ipinapakita mo na kasama sila sa layunin o desisyon at mas nagiging bukas sila sa pakikipagtulungan. Halimbawa, sa halip na sabihin, gusto kong gawin ito, maaari mong sabihin, tayo na at gawin natin ito. Sa ganitong paraan, mas nararamdaman nila na bahagi sila ng proseso at mas madali silang makikiisa. Trick number 6. Kapag may nangiinsulto sa iyo, sumang-ayon ka na lang. Halimbawa, kapag sinabi nilang, ang pangit mo, sagutin mo ng, oo, alam ko. Madalas, hindi na nila alam kung ano pa ang sasabihin pagkatapos nito. Sa ganitong paraan, nawawala ang kanilang kapangyarihan na saktan ka at napipigilan ang pagtatalo o pag-aaway. Trick number 7. Magpanggap kang hindi ka marunong magsinungaling para kapag talagang kailangan mong magsinungaling, maniniwala ang mga tao na nagsasabi ka ng totoo. Kapag lagi kang nagpapakita na parang hindi ka marunong magsinungaling, mas magiging malakas ang tiwala ng mga tao sa bawat sinasabi mo. Kaya kapag dumating ang oras na kailangan mo talagang magsinungaling, mas madali silang maniniwala sa iyo. Trick number 8. Kapag may hinihingi ka sa isang tao, bahagyang tumango habang nagsasalita ka at malamang napapayag sila nang hindi nila alam kung bakit. Ang simpleng paggalaw na ito ay subconsciously na nagpapahiwatig ng kasunduan at nagiging dahilan para mas madali silang makumbinsi. Halimbawa, kapag humihingi ka ng pabor, tumango ka ng kaunti habang sinasabi mo ito at mas malamang na sumang-ayon sila. Trick number 9. Mas magiging pabor ang mga tao sa iyong ideya kung sa tingin nila ay ideya nila ito. Kapag napaniwala mo sila na sila ang nakaisip ng ideya, mas magiging bukas sila sa pagtanggap at pagsuporta dito. Halimbawa, sa halip na direktang ipresenta ang iyong ideya, maaari kang magtanong ng mga leading questions na magdadala sa kanila sa parehong konklusyon. Sa ganitong paraan, nararamdaman nila na sila ang nag-contribute at mas magiging positibo ang kanilang reaksyon. Trick number 10. Kung hihingi ka muna ng isang bagay na sobrang laki o imposible,
at pagkatapos ay hingi ng talagang gusto mo, mas malamang napapayag ang tao kaysa kung diretsahan mo na lang hiningi ang orihinal na gusto mo. Ang taktika na ito ay tinatawag na door in the face technique. Kapag tinanggihan nila ang malaking hiling, mas magiging bukas sila sa mas maliit at makatotohanang kahilingan dahil nagiging parang kompromiso ito. Halimbawa, kung gusto mong humiram ng 500 piso, hilingin mo muna ang 1,000 piso. Kapag tinanggihan nila ito, saka mo hilingin ng 500 piso at mas malamang na pumayag sila. Sa pagtatapos, ang mga dark psychology tricks na ito ay maaaring maging kapakipakinabang sa pag-unawa sa ating paligid. Ngunit lagi nating isipin na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagiging tapat at may malasakit sa kapwa. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe para sa iba pang mga kaalaman na tiyak na makakatulong sa iyo. Hanggang sa susunod na episode.